Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay patuloy na manalangin para sa ating mga natatanging kahilingan, gayon din para sa mga humihingi sa atin ng panalangin. Sampu ng ating mga pamilya, lalo't higit ang ating mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, at gayon din ang mga nasa ospital. Ang mga nakikinig, nakikisa sa atin sa banal na misang ito, naway pagpalain din ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa aming mga agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makakamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa, anupat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan.
Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman, at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang mabait, lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila, yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginoong nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tiniis ng nananambitan. Dinirinig niya sa taglay sa hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata,
tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon na narinig sa araw na ito, sa ika-20 linggo, Lunes, sa karaniwang panahon, nagbibigay ito sa atin ng isang mahalagang paalala tungkol sa katapatan sa Diyos at ang tunay na pamumuhay ayon sa ating pananampalataya. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Hukom, nakita natin ang pagkatapos ng kamatayan ni Joshua at ng mga nakasaksi sa dakilang gawa ng Diyos, muli, unti-unting lumayo ang mga Israelita at sila'y sumambang muli sa Diyos-Diyosan. At nakalimutan ang Panginoon na siyang nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin. Tandaan natin sa kwento, sila ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Hindi po ba? At sila ay naglakbay ng mahabang panahon hanggang sa panahong si Joshua na ang nagpatuloy sa paggabay sa kanila. Paulit-ulit. Ngunit ito na naman, nung namatay ang gumagabay sa kanila, muli silang sumamba sa kanilang ginagawang Diyos-Diyosan. Dahil dito, pinarusahan sila at ibinigay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ngunit sa kwento, sa kabila ng kanilang pagtataksil, nagpadala ang Diyos ng mga hukom upang sila ay muli ay iligtas. Ang ipinapakita nito ay ang katotohanan sa kasalanan. Katotohanan na bagaman paulit-ulit tayong bumabalik sa mga kasalanan, sa pagkakamali, ang Diyos naman ay paulit-ulit din na magmamalasakit sa bawat isa sa atin. Handang magpatawad at muling iligtas ang kanyang bayan. Sa Ebanghelyo naman, ang binatang mayaman ang lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ang mabuting dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus na sundin niya ang mga utos at sumagot ang binata. At ang kanyang sinabi ay, tinupad niya ang lahat ng utos na sinabi ng Diyos. Ngunit ang sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay sa mga dukha at sumunod sa akin. Nagbago ang lahat. Nalungkot ang lalaking ito at umalis sa harapan ni Jesus, hindi umiimik sapagkat siya ay maraming kayamanan. Mga kapatid, kung ating titingnan ang dalawang pagbasang ito, ang Israel ay lumayo sa Diyos dahil sila'y natuksong sumambang muli sa mga Diyos-Diyosan. At ang binatang mayaman sa ating Ebanghelyo ay hindi makasunod kay Kristo, kay Jesus, dahil siya ay nakatali sa kanyang kayamanan. Pareho nilang ipinapakita kung paanong ang puso ng tao ay madaling mahati
at hindi lubusang makapagkaloob sa sarili, sa Diyos. Ngunit dito pumapasok, mga kapatid, ang hamon para sa ating lahat. Ano ba ang ating mga Diyos-Diyosan sa buhay? Ano ang ating kayamanang pumipigil upang tayo ay ganap na makasunod kay Kristo? Hindi lamang ito o hindi lamang maaaring sa pera o mga ari-arian. Maaari rin itong katanyagan o di kaya bisyo, labis na pag-aalala sa sarili, hindi na tinitingnan ang iba, ang kapwa, ang pamilya, o mga bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, si Jesus ay hindi humihingi ng kaunti mula sa atin. Hindi sapat na sundin ang ilang utos lamang o maging mabait paminsan-minsan sa harapan ng Diyos. Ang hinihingi niya ay buong puso, buong buhay na meron tayo at lubos na pagtitiwala. Kaya nga, kung inyong maaalala ang Ebanghelyo kahapon, sabi niya, kung kayo ay susunod sa akin, ang mga magulang laban sa kanyang anak at ang kanyang anak laban sa kanyang mga magulang. Kapag sumunod tayo sa kanya, hindi basta kapayapaan ang kanyang dala, kung hindi gulo. Sapagkat makikita natin, na ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang isang pagsunod na puno ng kapayapaan, puno ng mabuting bagay. Tandaan ninyo, habang kayo ay sumusunod kay Kristo, patuloy tayong hinahabol ng kasalanan. Patuloy tayong hinahabol ng mga challenges sa ating buhay. Maraming nagsasabi, Father, imbis kami ay naglilingkod sa Diyos, mukhang mas hindi bumubuti ang aming buhay. Mas maraming mga pangyayaring nagaganap. At ang sagot ko, nariyan na yan. Ang mga challenges na yan. Nagiging aware lang tayo dahil nakikita na natin bilang sumusunod kay Kristo kung ano ang mga kamalian, ano ang tama, ano ang moral sa harapan ng Diyos. Nakikita na natin ang mga hindi magandang bagay. Nakikita na natin ang mga immoralidad sa ating paligid. Kaya nagiging aware tayo. Hindi dumadagdag ang mga ito. Nariyan na. Bakit? Tayo mga kapatid, kapag nasanay tayo sa mga bagay na mali, parang wala na itong pakialam sa ating buhay. Parang nagiging immune tayo. Maraming mga immoralidad sa mata ng Diyos, sa ating lipunan, ngunit nagiging normal sa ating pagtingin. Nagiging normal sa ating buhay. Dahilan upang hindi natin napapansin na mali na pala ang bagay na ito. Hindi natin nakikita na mali na pala ito. Siguro, hindi naman lahat, ngunit madalas, ang mga kabataan halimbawa, tinuturuan na natin, pagdating sa korupsyon. Simple at hindi halata, ngunit kapag titingnan natin, ay patungo doon. Halimbawa, sasabihan ang anak, graduate ka lang at magkamit ka ng honor, bibilhan kita ng iPhone. Napakasimple, hindi po ba? Hindi ba, Father, reward yon dahil siya ay nagsikap? Kung walang iPhone, magsisikap ba siya? The possibility is not. Kaya ang motivation na meron siya, dahil mayroon kang reward. At ang ginagawa mo sa kanya ay gamble. Nagagambling ka over sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kakayahan bilang magulang sa iyong anak. And true enough, kapag nakuha niya iyon, makikita natin, ginagawa niya ang pagsisikap na momotivate siya, hindi dahil kaya niya.
Kung hindi, dahil mayroon kang inaatang sa Kanya na isang bagay na inaasam niya. Hindi ba? Hindi halata, ngunit makikita natin. Mga kapatid, ganito sa pangkalahatan ang kasalanan na ating nararanasan. Kaya pag sinabi natin, the more na nagsisimba ako, Father, the more na naglilingkod ako, Father, bakit mas nakikita ko ang kasalanan? Dahil mas na-aware ka kung ano ang mali sa tama, sa moralidad ng Diyos at sa sarili mong interpretasyon ng moralidad. Nariyan na yan sa mundo, hindi mo lang nakikita. Kaya naman mga kapatid, sinabi sa atin, hindi humihingi ng kakaunti ang Diyos kapag tayo'y sumunod sa Kanya. Buong puso at buong kaluluwa. Kaya't ngayong mga kapatid, ating tanungin ang ating mga sarili, ako ba ay tunay na nakatuon sa Diyos o may mga bagay pa akong mas mahalaga kaysa sa Diyos? O di kaya tanungin natin, ano ang mga bagay na dapat kong bitiwan upang ako'y maging ganap na malaya na sumunod kay Kristo? At habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob sa kabila ng ating pagkamakasalanan, sa kabila ng maraming pangyayaring hindi maganda sa mundo. Huwag tayong manghina ng kalooban. Sapagkat ang Diyos, tulad ng panahon ng mga hukom, ay hindi nagsasawang umabot at magpatawad. Ang Diyos ay hindi nagsasawa. Siya'y laging nag-aanyaya sa atin na bumalik sa Kanya at muling sumunod sa Kanya ng buong puso. Tandaan natin, hindi kailanman humihiwalay ang Diyos. Tayo ang bumibitaw sa Diyos dahil sa kasalanan. Nawa ang ating mga pagbasa mula sa ating narinig, tumimo sa ating mga puso na ang Diyos ang sentro ng ating buhay at pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalatayan na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap na simbahang Katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang pananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati ng tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas, nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa Kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan ng ating mga puso, ating panalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkakawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa iyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kayang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinaria, ngayon taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway, magindaan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reserbasyon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang po ilabas ang nais pabasbasan, gayon din ang mga sarili ihanda para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ano man po ang inyong mga gawain sa natitirang oras sa araw nito, basbasan po kayo ng Panginoon, lalo tigit ang inyong mga biyahe, pag-uwi sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, sampu ng inyong pamilya. Basbasan din po ang inyong mga kalusugan at mga hanap buhay. Patuloy po tayong manalangin at mag-alay ng mga panalangin para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at sa mga pagamutan. At patuloy po tayong manalangin para sa kanilang kagalingan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Panginoon ko, ang puso kitang pasasalamatan, ang kahangahangang ginawa mo, O Diyos, aking isasaysay, dahil ang